Nang magising si Calista ay wala na si Vincent sa kanyang tabi. Nag-inat siya ng katawan at nanatili ang matang nakatutok sa kisame. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay naisuko niyang pinakaiingatan niyang pagkababae. Pero hindi siya nagsisisi dahil ginusto niya rin ang nangyari at nagpadala siya sa tukso. Hindi siya lasing at hindi siya ang lulong sa gamot. Hinilot niyang sumasakit na sentido at nang maisip ang kapatid, ay galit ang namuo sa kanyang puso. Kung hindi dahil kay Patricia, ay walang mangyayari sa kanila ni Vincent. Kahit masakit ang likod at balakang, kahit ang gitna ng kanyang hita ay pinilit niyang bumangon. Kahit ang braso niya natamaan ng bala ay biglang nanakit. Nang makababa sa kamay bigla namang bumukas ang pinto sa banyo at niluwa noon si Vincent. Nang makita to ni Calista ay kagad na namula ang kanyang muka dahil naalala na naman kung gaano sila ka-wild kagabi ng asawa. Finally awake? Tanong ni Vincent. May munting ngiti sa labi nito nang lumapit sa kanya. Isa siya sa anyo ng isang lalaking kontento matapos ang magdamagang pagtatalik. Tumango si Calista at iniwas ang tingin dito dahil hindi niya kayang makipagtitigan. Nalipat ang kanyang tingin sa wall clock malapit sa bintana. 12:00 na ng tanghali dahil maliwanag ng sikat ng araw. Ngayon niya lang napansin na ang suot niyang damit ay ang polo ni Vincent. At dahil mahaba yun ay abot yun hanggang sa gitna ng kanyang hita. Tila kumikinang ang balat niya dahil sa sikat ng araw at doon tumutok ang mata ni Vincent. Nang lingunin to ni Calista ay nahuli siya kung gaano katiim ang mata nito na tila ba gusto siya uling kainin. She felt awkward and her face turned even redder. I'm gonna go shower. Naglakad siya at nang makalapit sa tabi nito dahil nasa pintuan pa rin ito ng banyo muli na naman siyang natigilan. Let me pass. Akmang dadaan siya sa tagiliran nito pero hindi siya nito hinayaan na makapasok sa banyo at pinigilan siya sa braso. About last night, tumutok ang mata niya sa sahig at tila nanigas ang katawan. Sinakripisyo niyang pagkababae para tulungan to ng bukal sa puso. Inaamin niya na nahulog ng loob niya sa asawa pero hindi niya yun sasabihin sa harapan nito. Nangyari nang dapat mangyari. Tinulungan lang kita na iresolba. Bigla siyang sinandal ng Vincent sa pader. Katabi ng pinto at kagad na sinakop ang kanyang labi. Nang tumigil to'y pareho silang habol ang hininga. Hindi pa rin ba nawawalang epekto ng gamot? Hinihingal na tanong niya. Walang ekspresyon sa kanyang mukha kaya dumilim ang mukha ni Vincent. The kiss has nothing to do with drugs. Wala ka man lang bang naging reaksyon sa nangyari sa atin kagabi? Hindi mo ba nagustuhan? Vincent asked. Hindi may pinta ang mukha nito dahil sa pagkainis sa naging reaksyon niya tungkol sa nangyari sa kanila. Pinanatili ni Calista ang katigasan ng mukha. I just help you. Bakit may iba pa ba dapat akong maramdaman? Kahit na anong galit ang ipinakita sa kanya ni Vincent, hindi niya aaminin dito na nagustuhan niya ang nangyari sa kanila. 3 buwan lang ang kontrata ng kasal nila at isa pa, may ibang babae itong nagugustuhan. Binitawan siya ni Vincent at hinayaan na pumasok sa banyo. Halos mawalan siya ng lakas dahil sa interaksyon nilang iyon ni Vincent. Padausdos siyang napaupo sa sahig at hindi niya napigilang mapaluha. Ito ang unang beses na umiyak siya magmula nang malaman ang pagkamatay ng kanyang ina. Napaluha siya hindi sa lungkot o galit, kundi disappointed siya sa sarili. Kung hindi sana niya nakilala si Vincent, hindi niya naisuko dito ang bataan at hindi siya nagkaroon ng unrequited love. Tumigil lamang ang kanyang luha nang sumigid ang kirot ng kanyang sugat sa braso. Nang maalala yun inanlalaki ang mata niya. Vincent changed my clothes. Nakita kaya niyang sugat ko. Hindi ba ito nagtataka kung saan ako ito nakuha? Tanong niya sa sarili. Dali-dali siyang tumayo at mabilis na naligo. Pagkatapos habang nakabalot ang katawan, sa tuwalya ay lumabas siya ng banyo at ang una niyang hinanap ay si Vincent. Pero hindi niya na ito natagpuan sa kwarto. Nagbihis siya ng simpleng t-shirt at butas-butas na pantalon. Saka bumaba, nulugay niyang basa pang buhok at hinayaan yon na kusang matuyo. Saan ka pupunta? Biglang tanong ni Vincent na sumulpot galing sa kusina. May bitbit itong tray ng pagkain at nang makita siya ay nilapag noon sa mesa sa salas bago siya pinaupo. Kumain ka na muna bago umalis. Gustong tumanggi ni Calista dahil sa pag-asikaso ng asawa pero may munting tuwa sa kanyang puso kaya hindi niya ito tinanggihan. Wala na rin ang galit nito kanina.
Babalik ako sa bahay ni Papa. Habang kumakain ay sagot niya kay Vinson. Hindi mo na kailangang bumalik sa pagiging assistant ng kapatid mo. Inutusan kong bago kong assistant na bigyan ka ng ibang trabaho. Umupo ito sa tabi niya at kinuha ang tablet upang magbasa ng reports. Tumango si Calista. May kailangan lang akong tapusin at pagkatapos nun, titigil na ako sa pagiging assistant. Here, may inabot sa kanya si Vinson kaya napatigil sa pagkain si Calista upang sulyapan yon. It was a black credit card. Gamitin mo to. The password is my birthday. Gustong mapatawan ni Calista. Hindi niya kailangan ng pera. Pero hindi niya rin pwedeng sabihin yon kay Vinson kaya wala siyang nagawa kung hindi tanggapin yon dahil tila napaparinig ito't malapit ng kaarawan nito at tila nanghihingi ng regalo. Salamat. Tanging sagot niya pagkatapos niyang kumain na hinatid siya ni Vinson sa bahay ng kanyang ama pero hindi na ito lumabas ng sasakyan. Dahil dumiretso na ito sa trabaho. Naabutan niya sa loob ang mag-ina na tila nagtatalo at nang makita siya ni Patricia ay kaagad siya nitong dinuro. Calista, ang kapal ng mukha mong hindi umuwi. Anong silbi ng pagiging assistant mo kung hindi mo naman ito ginagampanan ng maayos? Kinuha mo kaagad ang sahod mo para sa pang-isahang buwan. Pero, naputo lang iba pang sasabihin ni Patricia ng malakas tong sinampal ni Calista. Calista, bakit mo sinampal ang anak ko? Mabilis naman siyang nilapitan ng madrasta at akmang sasampalin siya pero kagad nitong pinigilan. Hindi ba dapat kayong dalawa ng anak mo ang sampalin ko dahil sa ginawa niyo? Malamig ang kanyang boses na sinagot ng madrasta. Malakas niyang iwinaksi ang braso nito at kumuha ng tissue upang pahira ng nadumihang palad dahil sa pagkakahawak dito. Kung hindi dahil sa kawalang hiyaan ng dalawang ito ay hindi siya na nawala ang pinakaiingat-ingatan niyang puri. Calista, alam kong nagpapanggap ka lang na mabait kapag kaharap ang papa mo. Pero hindi ako papayag na sasaktan mong anak ko ng basta-basta. Ngumiti si Calista at nakahalukip-kip na hinarap ang mag-ina. Hindi ba't ganun din kayo, Melba Argente? Hindi lang ako nagpapanggap dito. Mas malala pang kalokohan nyo ng anak mo. Kaya huwag kang magmalinis. Kapag talagang anak ng isang malanding kabit, ganun din ang magiging ugali. Manang-mana ka sa ina mong malandi. Sigaw ni Melba at dinuro siya. Nagkibit lang ng balikat si Calista at nanatiling kalmadong mukha na siyang kinatakutan ni Melba. Pero ang anak nitong si Patricia ang hindi makapagpigil at sinugot siya habang walang tigil ang matabil na dila. Tama ang aking ina, Calista. Dapat sa malalandi at walang kwenta katulad mo, hindi na pinapatira pa dito. Ang dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Ngunit kanina pa nagpipigil ng galit sa Calista dahil sa nawalang puri niya kaya sinangga niya ang kamay ni Patricia at mahigpit yung hinawakan sa kabahagyang pinilipit. Ako ang malandi? Akong dapat naturuan ng leksyon? Malakas niyang tinulak ang hilaw na kapatid at sumalampak to sa sahig. Sino sa atin ang mas malandi ha? Pagpapatuloy ni Calista. Ang mata niya'y lumipat sa kanyang madasta na nakakalokong tumawa. Kahit hindi niya sabihin, alam kong dahilan kung bakit nakapasok si Patricia sa Niloof Entertainment. It was because of Director Dave, right? Nang marinig ang pangalan ni Director Dave ay tila natuod sa kinatatayuan si Melba, samantalang si Patricia ay mabilis na tumayot lumapit sa ina nito. Ano naman ngayon kung dahil kay Director Dave ay nakapasok ako sa Avero? Yun ay dahil sa kakayahan ko. Rason ni Patricia pero halata sa mata nitong kasinungalingan. Malakas na napatawa si Calista. Kakayahan? O kakayahan ng ina mo? Calista, anong kwentong hinahabi mo? Galit na tanong ni Patricia. Ano pa? Nakangisi kong tanong. Di ang kataksilan ng iyong inat ni Director Dave. Hindi tumigil si Calista sa pang-insulto sa pagbubunyag ng baho ng dalawa. Hindi ba't kaya nagustuhan at asikaso ni Director Dave? Si Patricia ay dahil anak niya to? Tama ba ako, Melba? Huwag kang gumawa ng kasinungalingan nang walang ebidensya. Ano ngayon kung nakipag-apid ako sa iba? Ano ngayon kung anak ko sa ibang lalaki si Patricia? Nanggagalaiting sagot ni Melba. Gusto niya nitong lapitan at sampalin pero hindi nito magawa. Tama ka, wala nga akong ebidensya. Tanging si Papa lang ang makakapagpatunay kung anak nga ba niya si Patricia o hindi. Hindi ba pa? Nihilig kong ulo ko tinignan si Papa na nasa pintuan. Alam kong kanina pa siya nakikinig sa amin, kaya naman sinadya kong galitin si Melba para umamin to. Walang hiya kang babae ka.
Ang lakas ng loob mong lumandi sa ibang lalaki. Mabilis na sinugod ng kanyang ama si Melba at malakas na sinampal. Sandali, Kenneth. Totoong nagluko ako pero matagal na yon. Pero naniwala ka ng anak mo si Patricia kung gusto mo'y mag-paternity test kayo. Please, maniwala ka sa akin. Dahil sa pakiusap ni Melba ay sumunod ang kanyang ama at nung mga oras ding iyon ay pumunta sila sa ospital para patunayan kung nagsasabi ng totoo si Calista o hindi. Bukal sa loob na sumama si Calista dahil ang totoong dramang hinihintay niya ay mangyayari pa lang. Pagdating sa ospital ay kaagad na kinuhanan ng dugo sina Patricia at ang kanyang ama. Habang nasa loob ng laboratory room ang dalawa, ay naghihintay naman sa labas sina Calista at Melba. Calista, akala mo takot ako sa magiging resulta ng paternity test. Tignan natin kung sino sa atin ang nagsisinungaling at sinong mapapahiya. Ninisihan siya ni Melba na puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi ito pinansin ni Calista dahil ilang segundo lang ang lumipas ay dumating sa harapan nila si Director Dave. Melba, sabihin mo sa akin, totoo bang nalaman ko na hindi ko anak si Patricia? Ha? Totoo ba? Kaagad na namutla ang mukha ni Melba. Hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ngayon si Director Dave at kino-question siya tungkol sa tunay na katauhan ni Patricia. Bakit ka nandito, Dave? Anong ginagawa mo dito? Lumapad ang pagkakangisi ni Calista habang nakikinig sa dalawa. Sumandal siya at relax na naghihintay na lumabas ang kanyang ama at si Patricia. Ang hindi alam ni Melba ay sekreto niyang pinadalhan ng mensaheng direktor na pumunta ngayon sa ospital para malaman itong katotohanan tungkol kay Patricia. Sabihin mo sa akin ang totoo, Melba. Anak ko ba si Patricia o hindi? Hindi makasagot si Melba. Natatarantatong tumayot gustong hawakan ng direktor pero inatsapera lang dito si Melba. Hindi ko akalain na isa kang oportunistang babae at ginamit pang anak para lang sa sariling kagustuhan. Sa pagkakataong ito ay lumabas ng mag-ama sa laboratory at nakita ng direktor na kausap si Melba. Habang si Calista ay nakaupo lang sa isang tabi at naghihintay ng drama. Director Dave, hindi ko akalaing makikita kita dito, malamig na sabi ng kanyang ama. Kaagad itong lumapit kay Melba at tumayo sa tabi nito. Nang malaman nito na may nakaraan ng dalawa, ay naging protektado to sa asawa nito. Nagkataon lang na napadaan ako dito dahil sa check-up ko. Aalis na rin ako kaagad. Pagkatapos na iniwan na sila nito, ngunit nang makitang disappointment sa itsura ni Director Dave ay kaagad tong sinundan ni Patricia sa takot na kanselahin ng direktor ang movie na ino-offer nito. Direktor! Because of the growing commotion, a lot of people started filming, lalo na't kilala sa larangan ng industriya si Director Dave. Maraming nakakakilala dito sa ospital. Nang sumunod nga dito si Patricia ay napatawa na lamang si Calista at nakapikit na sumandal sa upuan. The drama finally unfolds. Mabilis na kumalat ang mga videos na in-upload ng mga netizens, lalo na dahil bigla ring dumating sa ospital ang asawa ni Director Dave at nalaman itong ginawang pagtataksil ng asawa. Nabulgar din ang ginawang panloloko ng mag-inang Patricia at Melba. Tama nga sinabi ni Thor na ang ginawa nitong paternity ay pineki nito para lang maipasok si Patricia sa Avero Entertainment. Habang nangyayaring lahat ng kaguluhang ito, hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Calista. Simple lang siyang gumanti pero malakas ang epekto. May importanteng nawala sa kanya dahil sa kagagawa ng mag-ina, kaya malaki din ang ibabalik niya sa mga ito. Finally, ito na bang pagbagsak ng iyong madrasa at anak niya? Nakangising sabi ni Thor na ngayon ay nasa tabi niya. Narito to sa ospital dahil ito ang nagdala sa asawa ni Director Dave. Napahikab si Calista at napainit ng katawan. Habang naglalakad, nakaramdam na naman siya ng pagod nang maalala kung anong ginagawa nila ni Vincent kagabi. Napayuko siya upang itagot hindi mapansin ni Thor ang pamumula ng kanyang mukha. Nung nakarang araw ay kinausap niya si Thor upang ipadala ang kopya ng pineking dokumento ni Melba sa asawa ni Director Dave. Kaya ito nandito ngayon sa Pilipinas at sinugod ang asawa, kasama na rin ang naging anak kuno nito. Ito ang drama na pinakahihintay niya. Boss, may sasabihin ako sa'yo. Walang ano-anig biglang seryosong wika ni Thor na nagpatayo ng tuwid kay Calista. Nakaangat ang kilay na nilingon niya si Thor. Ano yon? Bakit ganyan kaseryosong boses mo? Natatawa pang tanong niya. Hindi siya sanay na makita si Thor na ganito kaseryoso kaya alam niyang importante ang sasabihin nito. May inabot sa kanyang dokumento si Thor. Hindi maintindihan ni Calista kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ng kanyang tauhan.
Boss, pasensya na kung pinapangunahan kita. Hindi ko lang matanggap kung paano katratuhin ng iyong ama noon pa man. Kaya sinamantala kong kaguluhan at gumawa ng paternity test sa inyong mag-ama. The results are there in the paper. Nang marinig si Thor ay natigil ang akmang pagbukas ni Kalista sa dokumentong hawak. Magkasalubong ang kilay na nilingon niya si Thor sa katuluyang binuksan ng hawak na dokumento. Ha! Mapait na napatawa si Kalista sa nakita. She and her father are not related at all. Kung ganon, sinong tunay niyang magulang? Dahil sa nangyaring insidente sa anak ay hindi kinaya ni Melba, ang nangyari tinimantay ito kaya naman pina-admit ito ng kanyang ama. Ni Kenneth sa ward at pinalagyan ng IV drip dahil sa low blood. Kahit ayaw ni Kalista ay bumalik siya sa kwarto ni Melba, pero kaagad siyang sinalubong na mag-ina ng matinding mura. Magulo ang isip ni Kalista dahil siya natuklasan tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pinadalhan na niya ng mensahe si Rex upang kalkalin kung sinong tunay niyang pamilya, pero wala pa siyang natatanggap na reply mula dito. Kalista, alam kong ikaw may kagagawa nito. Pinlano mong lahat ng ito, sigaw ni Patricia. Ang hindi nito alam ay kasunod niya si Thor, kaya nang makita ito ng babae kaagad na namutla ang mukha nito. Mister, stop, don't talk. Pigil ni Thor kay Patricia upang pigilan ito sa pagsasalita. Itinaas pa nitong palad para hindi makalapit ditong babae. Narinig at nakita kong lahat ng iskandalo na kinasangkutan mo ngayon lang. I am sorry to say, but our company decided not to get you as our new model. Huwag mo na ring pangarapin na mag-sponsor sa magiging movie mo, ang sis, kasi hindi yun mangyayari. My boss don't want to tarnish our reputation with your scandalous act. Mr. Thor, sandali. Please, pakinggan mo na muna ako. Hindi ganun yun. Hindi totoo kung anong nakikita mo sa internet. Masyado lang marahas na magsalitang netizens. Pero hindi totoo yan. Napangisi si Kalista nang makitang nagmamakaawang mukha ni Patricia. She was like a little duck crying for her lost mother hen. Nang makaalis si Torre sa kagalit siyang binalingan ni Patricia. Kalista, walang hiya ka. Ikaw may kagagawa ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawalang endorsement ko. Tinuro ni Kalista ang sarilit kunwari nagtatakang sinagot ang hilaw na kapatid. Ako? Bakit ako? Hindi ba't itong naging resulta ng panloloko niyo na mag-ina? Tanggapin mo kung anong nawala sa'yo ngayon dahil sa kagarapalan niyo. Huwag niyo akong sisisihin dahil hindi niyo kayang maabot kung ano man ang ninanais niyo. Tumayo siya ng tuwid at semeryosong mukha. I am out of your woes. Don't drag me into your mess. Pagkatapos nun kahit nang gagalaiti sa galit ang mag-ina ay hinayaan ito ni Kalista at lumabas ng kwarto. Nang makalabas siya ng ospital ay naghihintay sa kanya sa labas ang bagong assistant ni Vinson, imbis na si Thor. Miss Callie, ibinilin po ni Sir Vinson na sunduin ko po kayo. Nagkasalubong ang kilay ni Kalista sa narinig. Paano nito na lamang nasa ospital siya? Pinagkibit-balikat niya lang yun at sumakay sa sakyan. Habang nasa biyahe ay bumalik sa isip niyang natuklasan mula kay Thor. Hindi siya anak ni Kenneth Argente, ang kinikilala niyang ama. Sa isiping ito ay hindi siya nakaramdam ng lungkot kundi kaunting excitement. Sinong kanyang ama? Ito bang dahilan kung bakit iniwan ng kanyang ina? Ang kinikilala niyang tatay. Hanggang sa makabalik siya sa bahay ni Vinson ay dala-dala niyang isiping ito kahit na bago matulog ay nasa isip pa rin niya yon. Nang magising si Kalista ay halos madilim ng paligid at kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Wala na rin ang sakit ng ulo na naramdaman bago siya matulog dahil sa isipin tungkol sa tunay na ama. Matapos magmumog ay bumaba siya ng kwarto at nakitang walang ni isang kasambahay sa ibaba. Alam niyang karamihan sa kasambahay sa pamamahay na ito ay halos sunod-sunuran kay Lucy. Tanging ang mayordoma lamang ang nakakasundo niya pero sa mga sandaling yun ay wala rin iyon doon. Hindi na niya kayang hintayin kung kailan pa darating ang mayordoma. Nagpasya siyang magluto ng pansit canton na matagal na rin niyang hindi natitikman. Nakasuot siya ng puting malaking t-shirt at boxer shorts sa pangibaba at para hindi madumihan ay nagsuot siya ng apron. Habang nagpapakulo ng tubig ay kumuha siya ng noodles sa cabinet pero kahit na matangkad siya, hindi pa rin niya yun kayang abutin. She tiptoed and stretched her hand even farther and touched the plastic but still couldn't reach it. Nabigla na lang presensyang tumayo sa likuran niya at ito ang nag-abot ng pakete ng noodles. How many? Nanigas ang katawan ni Kalista dahil sa mainit na hininga ni Vinson na bumubuga sa tenga niya. Lalo pat halos magkadikit ang katawan nila. Gusto mo rin ba? Mahinang boss na tanong niya.
I see that there is no one here cooking dinner except you. Is this your dinner? Nanatili pa rin sila sa ganong posisyon at tila nakakulong si Calista sa katawan ng asawa. If you want, then four should be enough. Narinig niyang pagkaluskos ng plastic kasunod noon ay ang paglapag ni Vincent ng pansit canton sa harapan niya. Kasunod noon ay pinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Are you sure these are enough? Vincent asked again. His voice was husky and blowing to her skin. His arms wrapped around her waist and hugged her softly. Mahina tong siniko ni Calista pero hindi to natinag. Let me go. Mahina niyang asik. Kumukulo ng tubig pati na rin ang tiyan ko. I'm hungry. Imbis na pakinggan ay lalong humigpit ng yakap sa kanya ni Vincent pero kumilos ito at naglakad pasunod sa kanya patungo sa harapan ng stove. What do you think you're doing, Vincent? Why are you being so clingy? Vincent kissed the hollow of her neck before answering. I missed you. Namulang mukha ni Calista dahil sa sinabi nito. Let go! Malakas niyang inapakan ng paa nito kaya kagatong napabitaw. My wife is so brutal. Reklamo ni Vincent pero may ngiti sa mga mata nito. Nairolyo ni Calista ang mga mata at ipinagpatuloy ang pagluluto kahit pagulong-gulo sa inaakto ni Vincent. Dahil ba ito sa nangyari kagabi sa kanila? Matapos magluto ay sabay silang kumain ni Vincent. Nang ilapag niyang plato ng pansit canton sa harapan nito ay kaagad na sumimangot ang mukha nito. Ano to? May pagkadisgusto sa boses na tanong nito. Naikot ni Calista ang mga mata. Kung ayaw mong kumain ay akin na, akong kakain. Hinawakan niyang plato takmang kukunin yon pero pinigilan siya ni Vincent. Nope, this is mine. Pinagluto to sa akin ng asawa ko. Kinindatan siya ni Vincent, nagsimulang kumain si Calista at binaliwalang pang-aasar ni Vincent pero sa kaloob-looban niya ay gusto niyang mapatawa. May pupuntahan ka ba bukas? I want to take you somewhere to celebrate our honeymoon. Nasamid sa iniinom niyang tubig si Calista dahil sa sinabi ni Vincent. Anong honeymoon ang pinagsasabi mo? Pakiulit nga't hindi ko masyadong narinig. Kinuha niyang bread knife na nasa mesa at mahigpit yung hinawakan. Napakamot sa ulo ni si Vincent. I'm just kidding. I just want to ask you kung gusto mong sumamang mag-horse riding this weekend. We'll be staying there for 2 days and a night. Kaya kung gusto mong sumama, you can start preparing your things. We'll be leaving early tomorrow. Kumuha si Calista ng buwan at hiniwa yon sa gitna sa kanilagyan ng pansit canton sa loob at ibinigay kay Vincent. This is how commoners eat. Kung ayaw mo, huwag mo nalang subukan. Hindi nagdalawang isip si Vincent na tanggapin ang inabot niya sa kakagat na kumagat ng tinapay. Not bad. The sour and spiciness of the noodles are strong but not too extreme. It's good. Napangiti si Calista, bagamat may konting arte pa rin siyang nakikita sa kilos ni Vincent ay sigurado naman siyang nag-enjoy nitong niluto nila. Sir Vincent, Miss Calista? Hindi ko alam na nakabalik na pala kayo at anong kinakain nyo? Tanong ng mayordoma na biglang sumulpot. May bit-bit itong trapo na kaagad nilagay sa lababo na makita silang kumakain ng kanton. Si Vincent ang sumagot dito na hindi may pintang mukha. Where are the maids? Bakit walang nakahain na hapunan sa mesa? Kung patamad-tamad sila, maghanap ka na ng iba. Napatungo ang mayordoma dahil sa galit ni Vincent. Gustong pigilan ni Calista ang asawa sa desisyon nito pero sa pinapakitang trato sa kanya ng mga kasambahay ay hahayaan niyang asawa. Nang makaalis ang mayordoma ay muli siyang hinarap ni Vincent. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa ospital kanina. May nangyari ba? Hindi ka agad nakasagot si Calista. Inisip niya kung sasabihin ba dito o hindi ang tungkol sa kanyang ama. Ilang segundong pinalipas niya bago nagsalita. Wala naman. It's my sister and my father who did the test. How about you? Hindi mo pinatingnan ng sarili mo? Nagangat ang tingin si Calista at sinalubong ang nakakalokong tingin ni Vincent. Bakit ko naman kailangang ipatingin ang sarili ko? I'm alright. Tungkol kagabi, alam ko nasaktan ka dahil yun ang unang pagkakataon mo. Ang buong akala niyang tinutukoy ni Vincent ay ang paternity test na ginawa sa kanya ni Thor. Pero nang marinig ang huling sinabi ni Vincent ay kaagad na namulang kanyang pisngi. Vincent Navarro Alcaraz, will you shut up? Angil niya pero para kay Vincent ay walang pangilang salita niya. Bakit? Nahihiya ka? Kung gusto mo para masanay ka ay uulit-ulitin natin. After all, I was not sober enough last night. I'm afraid I did hurt you at hindi mo na-enjoy. Kinuha ni Calista ang tinapay na may lamang kanton at sinubo yun kay Vincent. Saka biglang tumayo't iniwan to na namumula pa rin ang mukha.
Hindi siya galit kaya siya umalis kundi nahihiya siya sa kaharap. Bigla niyang naalalang imahe nilang dalawa ni Vinson habang magkasalo sa sarap ng pagniningig nila kagabi. Konting hapdi lang ang naramdaman niya pero inaamin niya na nag-enjoy siya.